Mabuhay mga kababayan, Up Batangas po muli. Sa ngalan ng ating mga kasama na sina Dr. Jess Medina, Ped Calaw at Mar Amparo na sa ngayon ay nasa Davao. At ang ating mga kasama sina Alvin at Dean at President ng Rotary Club of Lipa South na si Charlie Cuenca na ngayon ay abala sa fundraising na badminton ng ating Rotary Club of Lipa South para sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Ang ating mga kasama sa Public Affairs Office ng Armed Forces of the Philippines, sina Colonel Jerry Zamudio at sina General Junco, ang 748th Combat Group, ito po si Ding Andal, Philippine Institute of Civil Engineers at Rotary Club of Lipa South. Bumabati sa inyo ng magandang gabi. Ngayon po ay bisita natin ang isang doktor sa pamamagitan ng ugnayan ng Batangas at saka ng LCMS, Lipa City Medical Society, ang patuloy na ugnayan na ang ating mga espesyalistang mga doktor ay maihatid sa ating mga kababayan upang makapagbahagi ng kanilang expertise. At ang kasama po natin ngayon ay nag-graduate ng Doctor of Medicine sa De La Salle University, diyan po sa Dasmariñas. At siya ay nagtapos ng kanyang internal medicine dito po sa Mary Mediatrics Medical Center. At siya naman po ay nagtapos ng kanyang subspecialty dito sa National Kidney Institute. At kung saan siya ay nagtamo ng first place doon sa kanyang research. Ang title ay Outstanding Research in Nephrology, the Efficacy of the Chronic Peritoneal Dialysis Training Program at the National Kidney Institute, National Kidney and Transplant Institute. Siya po noon ay first place ang kanyang research. Outstanding Research in Nephrology given by the Philippine Society of Nephrology in April 2010. At mayroon din po siyang research on non-alcoholic fatty liver disease noong 2006. Siya po dito sa atin ay nag-graduate ng high school sa Mabini Academy. Ang akin pong tinutukoy ay practitioner dito sa atin sa Lipa, isang nephrologist. Bumibisita dito sa atin sa Mary Mediatrics Medical Center, may clinic po siya diyan sa Lipa City, sa Lipa Medics Medical Center, at sa San Antonio General Hospital Medical Center, sa MD Link at sa NL Villa Memorial Medical Center. Si Dr. Irene E. Castillo. Doktora, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi po sa inyo at saka po sa lahat ng nanonood sa ating programa. Magandang gabi po. Doktora, ano nga ba itong nephrology? At pwede bang ipaliwanag mo sa amin at kung ano ang ibig sabihin itong iyong specialty? Okay. Ang nephrology po ay ito po isang sangay ng medisina kung saan nag-i-specialize kaming mga doktor sa pag-aaral ng ating mga bato o yung tinatawag nating kidneys. Kung ano po ang trabaho o function ng ating kidneys, ano po ang mga komplikasyon, halimbawang nagkaroon tayo ng sakit sa bato, ano po ba yung mga posibleng dahilan ng ating sakit sa bato, ano yung mga simptomas o ano yung nararamdaman ng mga pasyente, ano yung signs, ano yung nakikita naming mga doktor sa mga pasyenteng may sakit sa bato. At pag nalaman natin kung may sakit na sa bato ang ating pasyente, ano po ba yung pwede naming ibigay na gamot o treatment.
At hindi rin po maiwasan na mai-offer natin yung tinatawag nating dialysis, at saka kidney transplant. So ito po ang sangay ng medisina na ang pinag-aaralan po ay ang ating mga bato. Ano nga po ba ang bato at ano ang ginagawa nito at saan ito natatagpuan? Okay. Ang ating pong kidneys ay nasa bandang likuran natin, sa bandang baba ng ating likuran. Oo, meron po tayong dalawang bato, pero sabi nga natin, pwedeng mabuhay ang isang tao nang iisa lang ang kidney. Pero meron po tayo, biniyayaan po tayo ng Diyos ng dalawang bato. At may mga pasyente po tayo, may mga tao na hindi nila alam na iisa lang pala ang bato nila. Wala silang nararamdaman. Nagkataon lang na nagpa-ultrasound. So yun tinatawag nating renal agenesis. Pero tayo po ay mabubuhay kahit iisa lang ang ating bato. Ganun pala. Kahit iisa ang bato. Kanyo dito sa may likod, sa ilalim dito ng po balakang? sa ating, baba ng balakang? kung makakapanyo po yung ating buto sa may bewang, meron po tayong inyo pong kapain lang hanggang likod. Ayan, dito po sa bandang yun, nandun po ang ating mga bato, ang ating kidneys. Ano po ang tinatrabaho nito sa ating katawan? Okay, ang kidney po, napakarami niyang trabaho at isa sa pinaka-importanting organ ng ating katawan. Ang kidney po, para po siyang salaan sinasala po niya ang dumi ng ating katawan. Ang lahat po ng pagkain na papasok sa ating bibig, lahat ng inumin, lahat ng gamot, ito po ay may tinatawag tayong toxin. Kahit pagkain po may toxin. So, ang naglilinis po nito, na mga toxin na ito ay ang ating kidney. So, ang isa pong trabaho niya ay filtering o paglilinis. Ang kidney rin po ang tumutulong para magkaroon tayo ng normal na presyon ng dugo or blood pressure. Siya rin po ang gumagawa ng tinatawag nating erythropoietin na kailangan ng ating hemoglobin or pulang dugo. Kaya nga po ang kidney importante para magkaroon tayo ng magandang kulay ng katawan, hindi tayo namumutla. Siya rin po ang nagtitimpla ng tamang bilang ng ating, yung tinatawag po nating electrolytes. Sodium para sa ating brain, potassium para sa ating muscle, calcium para sa ating bones. So lahat po yan, kidney po ang nagtitimpla ng tamang bilang. Ang tinatawag po namin, siya po ang nagre-regulate ng normal number or values of our electrolytes. So ano mong bagay na pumapasok sa ating katawan ay dumadaan sa bato? Opo, meron Pagkain man o Yes. gamot o swero o ano? Opo, kasi sabi nga natin, 'di ba, pag kumain tayo, uminom tayo, yung nutrients noon, ano ba ang nagdadala nito sa ating buong katawan? Di po ba ang ating dugo? Ano po? Pati ang gamot, dadaan sa bibig o kaya dadaan sa ugat sa pamamagitan ng swero, pero ang nagkakalat sa ating buong katawan ay ang ating dugo. Ano po? Pagka po yung meron po itong tinatawag na toxin o tamang panahon lang na nasa katawan natin at kailangan ng linisin o ilabas o ang tawag namin doon ay excretion, ang ating pong kidney ang gumagawa noon. Kaya ganun pong kaimportante ang ating bato para po siyang pagka po ang ating lababo ay barado, so naiipon po yung waste sa ating lababo o dumi sa ating lababo. Ganon din po ang ating katawan. Kung ang kidney ho natin ay hindi magtatrabaho, lahat po ng dumi ng ating katawan ay maiipon sa ating katawan. At syempre meron po itong mga komplikasyon o meron tayong mga hindi magandang mararamdaman sa ating katawan. Kaya dapat malusog ang bato. Saan naman po napupunta yung sinasala niya? Okay. Yung pong sinasala niya, kaya nga po, sabi natin, ang ihi o urine ay sinalang dugo, or urine is an ultrafiltrate of plasma or blood. Ang ihi po ay nandoon lahat ng waste. Ano po? So, sasalain ng kidney ang ating dugo.
tapos ilalabas siya in the form of urine. Kaya nga po ang pasyente kapag talagang sira na yung bato at hindi na umiihi, puro toxin po yung katawan ng isang pasyenteng hindi na umiihi. Kaya nga po meron din po silang tinatawag naming uremic smell or kakaibang amoy. Kasi yung dumi o panghi sa katawan ay hindi na nila nailalabas dahil hindi na nga po sila nakakaihi, ay nandun po sa ihi yung mga sinala ng ating kidney. So, ano-ano po naman ang mga sakit ng sa bato? At paano namin malalaman na mayroon na kaming sakit sa bato? Okay. Una po, ang sa ating bato, kapag hinintay natin na magkaroon tayo ng nararamdaman, minsan huli na. Yun po ang problema sa bato eh. Palibhasa po, ang bato natin, meron tayong 2 bato. Ano nga po? Pagka po 50% na lang ng ating kidneys ang nagtatrabaho, meaning 50% is functioning and the other 50% is not functioning well, saka pa lang tayo may simptomas. Ang mga simptomas po ng may problema na sa bato, namamanas, kasi nga po yung ihi nila hindi na nailalabas, ano po, namumutla, 'di ba sabi natin kailangan ng hemoglobin. Ang hemoglobin po yung pulang dugo. Kailangan niya ng protina na tinatawag nating erythropoietin. Ang kidney po ang gumagawa noon. So makikita natin ang mga pasyenteng may problema sa bato, sila'y maputla, manas. Tapos yung kutis po, yung kanila pong kutis, sila po ay mukhang tuyo yung balat, pero pagka po inyong pinisil na ganyan, manas, tuyo, dry looking, ano po, pero tingnan mo ang mga paa nila namamanas. So parang pati yung dumi ng katawan makikita mo rin sa kanilang balat. Iba po ang kulay ng kanilang balat. Makikita nyo rin po na ang pasyente na may sakit sa bato, bukod sa maputla, namamanas, pag tiningnan nyo rin po ang presyon ng dugo nila, mataas. Ano ho? Kasi sobra ho yung volume nila sa katawan o yung tubig. So yun yung po mga nakikita natin. Yun po, pag tiningnan lang natin ang pasyente. Pag sinabi naman nating symptoms, ang symptoms po yung nararamdaman ng pasyente, sasabihin sa amin, Doktora, bakit po ako mabilis mapagod? Kaya po pala ganon, dahil kulang sila sa pulang dugo. Ang pulang dugo po ay nagdadala ng oxygen. Doktora, bakit po parang pakiramdam ko ang bigat-bigat ko? Kaya pala ganon, kasi manas nga, hindi na nalalabas ang sapat na tubig na dapat nilang ilabas. Ano po? Bakit po ako ay nangangati? Ano po? Kasi nga po ay marumi ang dugo. Nakakaramdam din po sila ng walang ganang kumain kasi meron po silang kakaibang panlasa. We call it metallic taste na dala rin po ng maruming dugo. Nagko-complain din po sila ng bakit po mahapdi parati ang aking sikmura. So akala naman natin may ulcer. Yung pala, dala na din po ng maruming dugo at ito po ay makikita natin sa laboratorio na mataas po yung tinatawag nating creatinine. So sa signs, pagtingin mo sa pasyente, maputla, manas, tapos yung kutis nila parang maruming tingnan. Oo. Tapos konting lakad lang, kita mo parang hinihingal. Ano po. Tapos pag tinanong mo sila kung anong nararamdaman nila, nangangati, oo, mabilis mapagod, parang pakiramdam nila ang bigat ng katawan nila, hindi makakain. Yan po yung mga signs and symptoms ng pasyenteng may sira o may problema na ang pagtatrabaho ng kanilang bato o tinatawag naming kidney failure. Doktora, dumating ang ating kasamang si Mar. Akala ko kasama ka ni Dr. Jess. Si Mar Amparo ay Vice President ng Batangas Chamber of Commerce. Magandang hapon po. At ng Rotary Club of Lipa South. Akala ko kasama ka ni Dr. Jess sa Davao eh. At any rate, Mar, baka may tanong ka. Isang nephrologist, dalubhasa sa mga sakit sa bato, ang ating bisita, si Dr. Irene Castillo. Magandang hapon po sa ating bisita, sa naritong lahat, at sa mga manonood ngayong araw na ito. Binabati ko po kasi isang magandang hapon o gabi.
Ako lang ay may katanungan, tara naman ay kilala kong doktora. Anak ka rin ni Kapit doon sa Villarosa. Ang katanungan ko ay ano ba mga klase ng bato? Kasi may bato sa abdo, may bato sa bato. Ano ba mga purposes nito? Okay. Ang ating pong stone, may tinatawag tayong kidney stone. Minsan maririnig nyo yan sa mga doktor, ang tawag nila ay nephrolithiasis. Pag sinabi mong lithiasis, ibig sabihin po nun ay stone. Pag nephrolithiasis, ito po ay bato sa bato. Pagka naman po cholelithiasis, ito po ay bato sa gallbladder, or we call it gallbladder stone, kung saan naiipon naman ang ating abdo or bile. So, dalawang klase po ang bato natin, gallbladder stone or cholelithiasis and nephrolithiasis or kidney stone. Ang malaking kaibahan ho nila, yung pong kidney stone kasi sir, pwede mo yang mailabas ng walang operasyon eh. Ano po, yung tinatawag naming spontaneous voiding. Ano po, malakas uminom, umihi. So, pwedeng ma-push yan palabas. Ano ho? Ang gallbladder stone po, wala pa pong gamot na naimbentong makakatunaw ng gallbladder stone. At wala rin po itong lalabasan. Wala siyang dadaanan palabas. Hindi katulad ng kidney stone. Dadaan sa ating, nasa kidney kasi siya eh. So, dadaan siya sa lagusan ng ihi papalabas. So, pwede yung mailabas ang kidney stone. So, meaning the management could be medical. So, may gamot po tayong binibigay para hindi patuloy na mag-form pa ng stone at mailabas ang ating stone. Pero sa gallbladder po or gallstone or cholelithiasis, ang management naman po ay operasyon or surgical. Ibig niyo sabihin na parang yung gallstone ay nakakulong. Opo, kasi wala po siyang wala siyang lalabasan. Mm-hmm. So, itong mga kidney stone, ano naman ang nakapagpapahina dito sa katawan ng tao dahil pagkakamo nagkaroon ng mga chemicals na nanggagaling dito sa stone papunta dun sa sinatawag mong hemoglobin kanina. Okay. Ang atin pong kidney, since siya nga po naglilinis ng ating dugo, kapag hindi na niya nililinis ang atong dugo, nagkakaroon tayo ng toxins or we call it uremic toxins. So, ang mga komplikasyon po ng uremic toxins, nakakaapekto po ito sa appetite ng pasyente. Nakakaapekto rin ho ito sa pagkilos ng pasyente. Nakakaapekto rin po ito sa pati po yung paghinga ng pasyente, yung mabilis mapagod dahil nga po bumababa din po ang kanyang pulang dugo, ang kanyang hemoglobin. Ang mga sakit sa bato po, meron tayong tinatawag na acute kidney injury or panandalian lang na pagpigil ng trabaho ng bato or medyo humina lang ang trabaho ng bato, pero ito'y babalik pa sa dati. We call it reversible. Ano po? Halimbawa po ay nagkaroon ng trauma, halimbawa na aksidente yung pasyente, maraming naubos na dugo, yung mga vehicular accident, naubusan ng dugo, so syempre ang ating kidney maaapektuhan din kasi ang kidney kailangan laging nadidiligan ng dugo. We call it renal perfusion. O kaya naman po, so ito, nung masalina ng dugo, tumaas ang hemoglobin, bumaba na ulit ang creatinine o bumalik sa sa dati ang trabaho ng bato. Halimbawa po, may matinding dehydration. Ano po, ang pasyente hindi makakain, nagsusuka, nagtatae, naubusan ng tubig sa katawan. So, ang kidney affected din kasi ang kidney po natin dapat laging well hydrated. Hindi siya kulang sa tubig at sa dugo. So, nung ma-hydrate natin, malagyan ng swero, makakain ng maayos, nagtrabaho ulit ng maayos ang bato or mga matinding infection like leptospirosis. Ito po yung sinasabi nating acute o reversible, babalik po sa dati. Pag sinabi naman po nating chronic, ito po yung dati nang nagkakasakit sa bato, hindi pa lang nila nalalaman kasi unti-unti po ang simptomas ng bato eh. Halimbawa po, may alta presyon, may diabetes, mahilig sa mga pain reliever, mataas ang uric acid,
may parating nagkakaroon ng infection sa daanan ng ihi or urinary tract infection na umaabot sa kidney. Tawag po namin doon pyelonephritis. O kaya naman po ay may paulit-ulit na bato sa bato na hindi natitreat o nagagamot kung kaya't patuloy itong dumami at lumaki. Kaya naapektuhan din po ang trabaho ng bato. O kaya naman po may problema sa lagusan ng ihi. Halimbawa po ay malaki ang prostate sa mga lalaki. Or sa babae may problema doon sa tinatawag naming cervix, ano po na malapit sa lagusan ng ihi. So pagka po may nagkakaroon ng problema sa paglabas ng ihi o kasi lilinisin ng kidney ang ating dugo, pag inilabas, dapat wala rin problema sa labasan kasi dala niya yung toxin eh. So kung may nakasasagabal sa normal na paglabas ng ihi, nasisira din po ang ating bato. So yun po, at saka po mga pain reliever na hindi prescribe ng doktor. So yun po yung acute and chronic kasi minsan nalilito ang mga pasyente dadating sa amin. Doktor, idadialysis na raw po ako. Sabi ko, baka po acute lamang ito, titingnan pa po natin. So, ano po? So marami palang komplikasyon ng kidney stone Opo. kaysa ron sa gallbladder stone. Opo, opo. Okay, thank you. At pagka Tagalog, ang tawag natin ay pare-parehong bato. Bato, oo. Yung batong nasa sa kidney, yung kidney, ang tawag na rin natin ay bato. Bato, oo. Yun ay bahagi ng katawan. Pero yun namang bato na laman noon, ay yun ang bato sa bato. At yung bato sa gallbladder, ayun ang Bato sa apdo, sabi na lang bato sa namin, abdo. bato sa apdo. Yung mga batong yung nasa sa loob, ay yun ang inaalis. Yun ang hindi dapat ay naroroon. Okay. Siguro si 748 Combat Group, Lieutenant Alan Soriano. Magandang araw po sa mga nanonood ng APAP Batangas. Ang tanong ko po, ma'am, is ano po yung mga dapat at hindi dapat kainin para alagaan po yung ating kidney? Ayan, yan po ay kasama sa tinatawag nating FAQs or frequently asked questions. What to eat and what not to eat. Okay. Lagi po naming sinasabi, halimbawa ho ang isang pasyente ay stone former. Somebody who forms stone, yung paulit-ulit ho nagkakaroon ng kidney stone. We advise them not or to refrain from eating too much salty foods. Ano po, yung mga maaalat. Ina-advise din po namin, huwag kayong kumain ng maalat, mabetchin, ganyan. Ina-advise din po natin, dapat ho malakas silang uminom ng tubig. Kung ano ho ang bawal, yun hong mga makakasira ng ating bato, like mataas na blood sugar. Ano po, kung alam niyo pong diabetic kayo, kumakain pa kayo ng mataas sa blood sugar, inom pa rin ng soft drinks, kumakain ng matatamis. So, syempre, magkakaroon ng komplikasyon ng inyong diabetes na ang isang komplikasyon ng diabetes ay kidney failure o pagkasira ng bato. Halimbawa naman po, mataas ang inyong uric acid, ano po, tapos mahilig pa kayong kumain ng mga butil-butil like mani, sitaw, balatong. Oo, so lalong tumaas sa inyong uric acid, naapektuhan na naman ang bato. Depende po kasi, sir, kung ano yung mataas na level sa inyong pangangatawan. Halimbawa, mataas ang blood sugar. So, anything na mataas sa blood sugar, mataas ang uric acid. Pag naman ho mataas ang blood pressure, katulad ng nabanggit ko kanina, ang alta presyon or hypertension o mataas na presyon ng dugo, makakasira din po yun ng bato. So, pagka mataas po ang ating blood pressure, ina-advise din po namin, wag masyadong mahilig sa maaalat. Pag sinabi po namin wag masyadong mahilig sa maaalat, yung mga processed meat, kasi salt is a natural preservative eh. So yung mga frozen goods, canned goods, hindi yan mawawalan ng asin. Pero hindi naman ibig sabihin pag nagluto ka ng itlog walang asin. Hindi naman po ganun. So halimbawa gustong magluto ng nilagang baboy, pwede pa rin naman pong asnan. Kasi ayaw din naman po naming mga nephrologists nang wala ng asin sa katawan. Madalas nagkakamali ang pasyente dyan. Darating po sa amin ang baba ng sodium, sir. Kaya pala antok na antok. Sabi po nung doktor niya, bawal daw po ang maalat. So, sabi po namin, bawasan. So, ang una nating aalisin sa alat, processed meat,
yung mga tosino, longganisa, burger, hotdog. Tosino, matamis yan, pero may asin yan. Ano po? O kaya naman, mga canned goods, yan, may asin yan because salt is a natural preservative. So, yun po munang mga prenoseso. Sabi nga namin, para kayong naninirahan nung unang panahon sa kabukiran, walang mga hotdog, burger, at saka walang mga canned goods. But you can add salt in your, pag magluluto. Ayaw din po namin ang walang asin sa katawan. Doktora, ini-insist nyo na kailangan ng asin sa katawan. So, paano masusukat ito? Saan bang portion? Sa creatinine ba yun? O sa... Ayan, oo. Pag-usapan natin yung ano ba yung mga laboratorio na pinapa-examine. Pagka po ang isang pasyente nag-iisip tayo ng problema sa bato, chine-check po namin yung pupunta tayo, sir, din dun sa asin or sodium. Chine-check po namin una yung creatinine. Ang creatinine po kasi pag mataas yan, ibig sabihin hindi nagsasala ng dugo ang inyong kidney. So maraming inyong dugo. Ay tayo, ang taso ng creatinine nyo, marami ho ang dugo nyo, marami hong toxin, hindi ho sinasala ng inyong bato. So creatinine. Pinapa-examine din po natin ang urinalysis, ang ihi. Ay tayo, may protina ho sa ihi, may dugo po sa ihi. Mukhang hindi nagsasala ng maayos ang ating bato. May asukal po sa ihi. Ang inyong diabetes hindi nakokontrol. Mataas po yung tinatawag naming specific gravity. So, kulang po kayo sa tubig, dehydrated po kayo tayo. Oo. So, ang inyong bato ay nauuhaw din. So, ito yung mga basic test. Ginagawa rin natin yung CBC, complete blood count. Tinitingnan namin ang pulang dugo. Bakit po kayo maputla? Baka po may problema sa bato, kulang yung erythropoietin. Chine-check din po namin yung tinatanong niyo po, sir, yung electrolytes po yon, yung sodium and potassium, kasi kidney rin po ang nagre-regulate nito. Actually, sodium, potassium, calcium, yan yung mga basic electrolytes na ang kidney rin po ang nagre-regulate. So yan po yung mga basic tests. Sinasama na rin natin ang ultrasound ng kidney. Kung kaya ng budget na whole abdomen ultrasound na para makita na lahat. Pati kasi pag may problema ka sa liver, madadamay din ang kidney. We call it hepatorenal. So gusto na lang natin, pag nagpa-ultrasound, whole abdomen ultrasound. And then makikita namin doon sa kidney. Ay, tayo may kidney stone ka. Pag pinabayaan mo yan, sisirain din yan ang bato mo. Ay, may prostate po. Kaya nalaki po ang prostate nyo. May prostate enlargement. So, yung labasan o paglabas ng ihi, so walang problema sa kidney sana kasi sinasala niya yung dugo, gumagawa siya ng ihi. Nung ilalabas na, nababarahan ng prostate. So, babalik din sa kidney ang problema. So, yun yung mga basic tests. So, we request for serum sodium po. Yun po yung asin sa katawan. Pag mataas, baka po kayo ay nadidehydrate na. Pero hindi lang po yung dahilan. Although mahirap pong i-discuss at may mga sakit din po na ang problema ay nataas ang sodium. O pag naman po mababa, baka naman kayo hindi na nakain ng may asin. Natakot naman masyado sa asin. So, yun po yung mga basic tests. At lagi namin sinasabi na when we reach the age of mga 30-35, dapat basic test na yun, sir. Urinalysis, CBC, creatinine. Kasi po, ang kidney po, pagka malala na, saka pa lang may symptom Madaya po ang kidney So, hanggat kaya pa niyang mag-compensate, yung tinatawag naming, kasi po ang kidney para siyang dalawa po ang ating bato. Para po siyang dalawang langkay ng ubas. Nabubulok na yung ibang ubas, pero yung iba'y hindi pa, wala ka mararamdaman. Kasi nagtatrabaho ng doble yung mga normal na salaan. So, halimbawa imagine natin ang strainer o salaan. Yung mga nasa gilid hindi na nagsasala. Pero yung gitna nagsasala pa. Magtatrabaho ho yan ng doble. Kasi yung mga katabi niya hindi na nagtatrabaho. So we call them hyper-functioning. Sobra ang trabaho. Hyper-functioning nephron. So siyempre sa isang tao, dati ang trabaho mo 8 hours, ginawa mong 12 hours, mabilis ka ring mapapagod. So nauubos din, sir, yung ilang nagsasala sa gitna. Na doble kasi yung trabaho nila. Saka ka palang magkakasymptom.
Kaya dapat po talaga, lalo na kung nalaman nyo, na-discover nyo na isa sa pamilya nyo may sakit sa bato, may kidney stone, ano po, o kaya isa sa kamag-anak, may kamag-anak kayo, distant relative na nagdialysis, kahit dun lang, mag-isip na kayong magpa-examine, kahit creatinine, urinalysis, CBC, marami na pong maiipaliwanag sa inyo ang doktor. Ano po, saka pa po kami magre-request ng iba like ultrasound, blood sugar, uric acid, cholesterol, yung mga ganun po. Napaka-basic lang po yung urinalysis, CBC, and creatinine para sa kidney. Speaking of family po, hereditary po ba yung pagkakaroon ng problem sa kidney? Okay. Ang sakit po sa bato, merong namamana, oo, merong hindi. Ano po? Ang halimbawang namamana, may mga pasyente talaga na tinatawag naming stone former. Ano po, somebody who forms stone. Ay tay, sino ho ba ang may kidney stone sa inyo? Ay si nanay, si tatay, si ate, si kuya. So malamang meron din yan. Oo. So yung bato sa bato or kidney stone, sisirain din yan ang kidney mo. So yun na, mamana yun. Yung mga kadahilanan ng sakit sa bato na namamana ay alta presyon, ano po, minsan nasa lahi sir yung hypertension ano, we call it primary hypertension, diabetes, baka may lahi din, kidney stone, ano, stone former, o meron din tayong tinatawag na glomerulonephritis. Ito naman po yung mga namamanang sakit na yung mismong mga salaan ng bato ay namamaga. We call them glomerulonephritis. So ito po yung mga namamanang sakit. Meron din tayong tinatawag na polycystic kidney disease, yung nagkakaroon ng cyst sa kidney, napupuno ng cyst. Ito po ay mga namamanang sakit. Ang hindi naman sir namamana, halimbawa ang pasyente ay pabaya lang, ano, hindi mahilig uminom at umihi, ano, o kaya mahilig magpigil ng ihi, nagkaroon ngayon ng UTI. Yung UTI nagkakomplikasyon, umakyat sa kidney, nagkaroon ng pyelonephritis. Habitual niyan trabaho yung ganon, tamad uminom, tamad umihi, nagpipigil ng ihi dahil sa trabaho. So nagkakaroon ng paulit-ulit na impeksyon sa ihi, so na-affect na ang kanyang kidney. Yun di yun namamana. Yun ay nasa lifestyle. O kaya naman, walang lahi ng diabetes. Sa buong angkan, ikaw lang ang nagka-diabetes. Paano ang tubig mo? Soft drinks. Oo. So yun, yung mga minsan po ay lifestyle. Ano po. O kaya mahilig sa maalat, chichirya. Ayan. Oo. So, depende Alan sa iyong hilig ha. Si Airman Padrones ay magtatanong. Yan, Doc, magandang hapon po. Nasabi niyo po kanina yung sa blood sugar at saka yung sa salt sa katawan po, ano po kaya yung effect ng diabetes at saka nung mga tao na hypertensive dun sa functioning ng kidney natin, Doc? Ang tanong po niya, bakit yung mga pasyenteng may alta presyon at saka may diabetes, nasisira ang bato? O bakit umaabot sa kidney ang problema? Ano? Okay, unahin natin yung diabetes. Ang diabetes, ang ibig sabihin po ng diabetes, in layman, ano, mataas ang inyong asukal. Oo. Mataas po yung asukal sa dugo. Actually, kasi pong ibig sabihin ng diabetes, ang asukal natin nasa dugo hindi na-utilize o nagamit ng ating kalamnan, ng ating muscle. Kasi ang asukal po or sugar, ang tawag namin nga dyan parang gasolina yan ang sasakyan . Pag walang gasolina, hindi tatakbo ang sasakyan. So pag wala kang asukal sa katawan, we call it hypoglycemic, mababa ang sugar, hindi ka makapagtrabaho ng ayos. Okay. Ang asukal po dapat ay na-utilize, nagagamit ng kalamnan. Ano po? Pagka po siya hindi nagagamit, nananatili sa dugo, ano po, yun po ibig sabihin ng diabetes. Ano po? Bakit po nanatili sa dugo? Okay. Pwedeng kulang ang iyong insulin, or pwede namang mas marami ang kain mo ng matamis kesa sa insulin ng iyong pangangatawan. Malakas yung sugar kumpara sa insulin. Halimbawa, talagang malakas kumain ng matatamis, mahilig sa soft drinks, So, hindi sapat yung insulin sa iyong katawan para labanan yung sobra mong blood sugar. Kasi ang sugar, it has to go with insulin para magamit ng muscle. Okay. Ang asukal, nasa dugo, di ba? Wala sa kalamnan.
Saan ho ba tayo may dugo? Nasa ating ugat. Saan ho ba tayo may ugat? Mula ulo hanggang paa. Kaya lang ang pinakamaliliit nating ugat nasa mata at nasa bato. Kaya po apektado ang bato. Kalimitan ho mga pasyente na may diabetes, di apektado na ang bato niyan, napuno na ng asukal, yung mga ugat niyang, maliliit niyang ugat sa bato. Kadalasan, meron na rin po silang problema sa mata. Kaya nga ho ngayon ang ginagawa namin, pag nakita namin may problema sa bato, bunga ng diabetes, nire-refer na rin po namin sa ophthalmologist. Oho. Kasi malamang meron na, almost 100% meron na rin problema sa mata. Ang alta presyon naman, may tinatawag kasi tayong, di ba nabanggit ko po kanina sa function ng kidney. Ang kidney rin po ang tumutulong para magkaroon tayo ng normal na blood pressure. We call it yung medyo medical term lang, renin-angiotensin-aldosterone system or RAAS. So ito po ay naaapektuhan pag meron tayong alta presyon. Nandun din po sa kidney para magkaroon tayo ng normal na blood pressure. Okay, doktor, sa camera. Okay. Doktora, may follow-up ka ba, Alan? Follow-up mo muna yung sa'yo at bago ako magtanong. Yung sa akin po di ba po nauuso ngayon yung bentahan ng kidney? Okay. Okay. Kidneys for sale. Actually, hindi po yun. Ito po ay isang mainit na usapan yung tungkol sa bentahan ng kidney. Unang-una ho, wala hong parte ng ating katawan na pwedeng ibenta. Kahit po yan ay bato, kahit nga po dugo, kaya nga po kulang tayo sa dugo Di ba minsan merong kailangan salinan pero walang dugo, kaya nga meron tayong bloodletting. Kahit simpleng dugo, bawal hong ibenta. Hindi ho totoo na merong bentahan ng bato. Kung meron man hong nangyayaring ganyan, yun po ay labag sa kautusan ng ating batas at lalo na ho sa amin pong mga doktor, kahit po saan mang sangay ng medicine, whether nephrology, bawal hong magbenta ng bato, whether sa larangan ng gastroenterology, bawal magbenta ng atay, o sa cardio, bawal magbenta ng puso, or sa ophtha, bawal magbenta ng lens. Lahat po ng parte ng katawan, bawal pong ibenta. So, labas po ang mga doktor doon sa usaping bentahan ng bato. Doktora, bakit naman kami nakakabili ng dugo? Ano bang ibig sabihin ng bumibili ng dugo? Actually, kaya naman po yung binibili. Kasi, meron nga ho tayong bloodletting or blood donation. Ibig sabihin po, kunyari ako po ay donor. Ako po ay kusang loob na magbibigay ng aking dugo. Pero hindi nyo po ako binayaran. Ay, mag-donate ka, bibigyan kita ng 1,000. Bawal po yun. Ngayon po, yung sir dugo na binonate ko, yan po kasi sir ay ilalagay sa blood bank. Meron pong mga tamang pamamaraan, ipoproseso po yan. Titingnan kung walang hepatitis, AIDS, malaria, ilalagay sa blood bank. Ayan. Kaya po, doon po yun bibilhin sa blood banks o sa mga ospital na merong blood bank, katulad ng Mediatrix, merong blood bank ang Mediatrix. Doon po bibilhin, pero hindi po sa taong nag-donate. Ano po? Ang ibig sabihin, ang binabayaran ay yung proseso, yung processing Opo, fee. tama po. Doktora, mayroon akong nakikitang mga may sakit daw yun sa bato, pero nangingitim yung balat at saka parang magpuputok-putok na baga. Okay. Alin po yun? Meron po akong naririnig kadalasan sa mga pasyente. Doktora, ayaw po naming hemodialysis kasi nakikita po namin sa mga balat ng naghihemodialysis ay nangingitim. Oo. Tsaka iba ho ang kulay ng kanilang balat. Yun nga po yung isa naming sinasabi na pagka po ang ating kidney ay hindi na nagsasala ng dugo. Ano nga po sir? Hindi nalilinisan. Yun pong part of uremia. Ibig sabihin po ng uremia, marumi yung dugo. Ano po? Part of uremia, isa pong nakikita natin, pati po yung kulay ng balat nila ay naaapektuhan. Tama po yun, nag-iiba po ang kulay.
Nagkakataon lang na kadalasan sa mga pasyente dinadialysis kasi sila nga po yung talagang sira na yung bato. Ano po? Kaya nag-undergo na ng dialysis. Ano po? Follow up ko lang, doktora. May mga insidente na kailangan ng dugo. So may mga kamag-anak o kaibigan na nag-donate ng dugo. Ibig niya sabihin na hindi yung nakuha dugo doon ang biglang isasalin doon sa pasyente. Okay. Ang nangyayari po kasi dyan, sir, halimbawa, may kamag-anak akong naka-admit sa isang hospital, ano po, kailangan siyang salina ng dugo. Kunyari po ay ang blood type po nung sasalina ng dugo ay type O. Ako po ay type A. Ako po'y magdo-donate, pero hindi ibig sabihin noon ay ang aking dugo ang ibibigay. Oho, kasi depende rin ho kasi yun, sir, sa blood type. Okay, ang tanong, paano ho kung pareho ho kami ng blood type? Pareho kaming type A, bakit hindi na lang dugo ko ang ibinigay? Kasi po, yan ay sabi ko nga, kulang po tayo sa supply ng dugo. So, ang gagamitin po natin, kunyari sa blood bank, titingnan ho natin yung dugo na kailangan ng mai-release at mai-transfuse. And then, yung dugo nyo ho, hindi naman po yan mawawala. Nakalagay po yan sa blood bank. Nakaproseso po yan sa blood bank. Magagamit pa rin po yan. Kung hindi man ang inyong kamag-anak ng iba pong pasyente na mangangailangan ng inyong dugo. Kaya po ang amin pong pinapalaganap sa blood donation, kahit anong klase ng blood type mo, ano po, hindi naman kailangan na halimbawa kamag-anak mo naka-admit type O lang ang pwede mag-donate. Hindi po, kasi kahit po hindi ang type O, may mga nakareserba po sa blood bank na type O. So yung dugo nyo, sir, pwede ring maibigay sa ibang pasyente. Ina-advocate lang talaga natin ang bloodletting kasi nga ho, there is increasing in demand with decreasing supply. Ano po? So sa kaparehong blood, parehong type ng blood, hindi pala pwedeng yung kinuha ng dugo doon sa nag-donate, siya na isasalin doon sa... Pwede rin naman, sir. Minsan lang po may mga pagkakataong halimbawa nag-cross-match po. Ibig sabihin naman po, sir, ng cross-match. Yung dugo po nyo at dugo po ng pasyente na pagsasalinan, meron pong reaksyon. May mga test din pong ginagawa eh. Kasi ang tinatawag ho natin na blood transfusion reaction ay hindi lang naman nagaganap dahil sa simpleng blood type. May mga type pa po tayong tinitingnan na maliliit na hindi na po natin nakikita. So, ang tawag po namin doon ay cross-matching. Halimbawa ho, pareho ho tayong type A. Kunyari, gusto nyo po akong tulungan. Gusto nyo pong mag-donate ng dugo sa akin. Kunyari, ako ang nangangailangan. Type A ako, type A po kayo. Nagkataon naman po, nung kinrossmatch ang dugo nyo at dugo ko, meron po tayong tinatawag na reaction. Medyo, sabihin na lang po natin na hindi po pala ugma kahit pareho ang blood type. May mga ganun po, sir, na pangyayari. Pero kaya pa rin namin pinapayagan na mag-donate kasi sabi nga po namin, there is increasing demand with decreasing supply. Yung dugo pong ibinigay nyo, hindi porket hindi napabigay sa akin ay masasayang. Ano po, magagamit naman po ng ibang pasyente kung saan walang reaksyon sa tinatawag nating cross-matching. Ano po? Saka nakakabuti rin yun, Mar, na habang kailangan na kasi ay di magawa na habang yung iyong donasyon inaayos pa yung dugo na iyong idinodonate para magamot agad yung pasyente. Si Lieutenant Alan Soriano magtatanong. Mayroon po kasi akong kasamahan sa serbisyo. Nag-training siya. Nakatapos siya ng training. Kaya lang, nung malapit na yung graduation, alam mo sa training is very rigid. Nung ito na yung graduation, bigla siyang nagmanas. Tapos, nung find out na meron siyang kidney problem. Ano kayang nun, paano na-trigger yung kidney problem nun dahil sa training kaya yan? Okay. Marami kaming mga pasyenteng ganyan. Yung ang tawag po namin ay incidental finding. Hindi sinasadya na, nung nagpa-laboratory, mataas na yung creatinine. Nung nagpa-ultrasound,
maliliit na raw ang bato, small kidneys, kung yun po ay ilang taon na po kaya, kung mga medyo nasa, sabi natin mga 30s o 18, oo, baka po ang kanyang sakit ay yung tinatawag naming glomerulonephritis. Ito po yung mga namamanang sakit sa bato na minsan po ay kung mag-manifest ay pagka nasa ganyang edad na, at ang makakatulong para malaman natin kung anong dahilan ng glomerulonephritis, ang minsan po kinakailangan namin magpa-kidney biopsy. Kaya lang po ang problema sa kidney biopsy, pagka po medyo maliit na rin ang bato o manipis na po yung cortex, yung labas ng bato, hindi na rin po natin nagagawa. Pwede pong siya po ay meron talagang namamanang sakit sa bato, hindi po yung training. Kung ang tanong niyo po ay kung ang training ang naging dahilan, hindi naman po. Di sana po lahat na nag-training, hindi naman po. Mukhang meron na siya, bata pa lang siya, ay meron nang nag-uumpisang problema, kaya lang sabi ko, di ba kanina, ang kidneys natin, hanggat kaya niya magtrabaho ng doble para sa ibang parte na ayaw magtrabaho, we call it hyperfunctioning kidney, wala ka talagang mararamdaman. Hindi po yung training. Kailan, doktora, piniprescribe na mag-transplant ng bato? Ayan, transplant. Ang gamot po sa pasyenteng may hindi na po nagtatrabaho ng maayos ang bato or kidney failure, meron tayong tinatawag na dialysis at transplant. Ang tawag po namin dyan ay renal replacement therapy. Renal meaning kidney replacement. So parang papalitan mo ang trabaho ng bato. Ang peritoneal dialysis po, yun po yung dialysis sa bahay. Ang hemodialysis, yan naman po yung dialysis sa mga dialysis center o sa ospital na nakakapag-provide ng hemodialysis. At ang isa naman po, sir, ay yung kidney transplant. Pag tayo po ay nagpa-kidney transplant, di parang meron tayong bagong bato o bagong salaan. So ito po ay ginagawa sa mga pasyenteng talagang 100% na hindi na talaga nagtatrabaho ang bato at kailangan ng palitan. Actually, hindi naman po aalisin yung lumang kidney o yung native kidney. Lalagyan po kayo ng bagong kidney na match po sa inyong pangangatawan at sa inyong tinatawag naming tissue cross-matching. Lalagay po yung bagong bato kasi pwede nga po tayong mabuhay ng iisa ang bato. So, yun po yung mga sir na tinatawag naming end-stage renal disease. O meron din tayong tinatawag na chronic kidney disease. Nakakailanganin na pong magpa-kidney transplant. Doktora, mayroong ba sinasabi na si dating Vice President Cheney ng US ay artificial na yung kanyang puso? Mayroon din bang ganun sa kidney? Okay. Ang tawag naman ho namin doon, hindi artificial na bato, kundi bagong bato. Or kidney transplant. Kidney po na kinuha sa iyong pwedeng kamag-anak. Mas maganda po sana kung ang donor ay kamag-anak. So yun po ay ang tawag po namin ay hindi siya artificial, siya po ay kidney transplant. Ang tinatawag namin parang artificial na bato, di yun pong dialysis. Yung artificial na bato, yung pag dinadialysis, ang trabaho ng makinang malaki ay yun ay... Opo, kung ano po yung trabaho ng bato. Sabi ninyo mayroon ding dialysis sa bahay? Opo, ito po naman yung tinatawag nating peritoneal dialysis. Ito po yung nililinis din po ang ating dugo na ang solution po, ang tawag namin doon ay peritoneal dialysis solution or maririnig nyo sa mga doktor, PDS. Yung PDS po, ilalagay po sa ating bahagi ng tiyan, we call it peritoneum, sisip-sipin itong PDS ang toxin, tapos maya-maya po ay ide-drain natin. May tinatawag tayong draining system. At ito po ay tinuturuan natin ang ating mga, pagka po for peritoneal dialysis, tinuturuan din po natin mismo ang pasyente na magdialysis sa kanilang sarili. Meron po tayo dito sa Mediatrix na ilang pasyente na naumpisahan ko na po or namin sa peritoneal dialysis na sila naman po ay nagpapasalamat dahil hindi nagagawa po nila ang dialysis sa kanilang sarili. At
gusto ko lang po linawin na mga pasyenteng dinadialysis po ay pwede pa rin pong magtrabaho. Yung isa ko pong pasyente, sir, ay pumapasok. Nagdadialysis pero pumapasok sa school. Ang kanya pong uri ng dialysis ay peritoneal. So, siya po ang gumagawa. Siya po ay 20 years old na siya ang gumagawa ng dialysis sa kanyang sarili. At gusto ko lang linawin, sir, yung self-esteem ng pasyenteng dinadialysis. Gusto naming maramdaman nila na kahit po ako'y dinadialysis, ako ay kaya kong magtrabaho. Ano po? So, mayroon ka pang tanong kay Doktora? Thank you. Akala ko yung house dialysis o sa bahay ay dun lang sa mga hindi na makapunta sa ospital. Okay. Yung pala, yung pwede rin yung Peritoneal. Okay. Lilinawin ko lang po kasi sa ibang bansa may tinatawag tayong home hemodialysis. Ito po yung talagang mayaman na kaya maglagay ng makina sa bahay. Ano po? Ang tubig po kasi na ginagamit sa hemodialysis ay special na tubig. We call it reverse osmosis. So ito po siguro yung talagang makaka-afford magpalagay ng dialysis machine sa bahay. Ay di kukuha din sila ng dialysis nurse. Ano po? So medyo mahirap pong gawin sa bahay yun. Unang-una, hindi ho lahat ng nurse, porket nurse marunong mag-dialysis, may special training din po sa mga nurse na magda-dialysis. Pero yung dialysis naman po na talagang ginagawa sa bahay na walang makina, walang nurse, yun po yung peritoneal dialysis. Ano po? Follow up ko lang doon sa tanong ni Kasamanding. Yung parang heart transplant ba yun? Pantulong doon sa artificial heart yung puso ay wala bang katulad no na artificial para sa bato nga? Ganon. Okay. Sa kidney po, ang treatment po kasi ng kidney or replacement ng kidney, it's either you do dialysis or you do kidney transplant. Opo. Walang nai-implant na wala po na may ilalagay akong isang device para ang kidney mo ay magsala. Hindi po. Ang ginagawa po talaga ay kidney transplant. Ano po? May ilalagay tayong isang malusog na bato sa pasyenteng sira na po o hindi na nagtatrabaho ang kanyang dalawang bato. Yung dalawang bato po, hindi naman po yun naalisin. Pero may mga indikasyon din po para alisin yung native kidney na tinatawag before you do kidney transplant. Yung halimbawa may mga polycystic kidney disease, yung mga ganun po. Thank you. Siguro dako naman muna tayo. Magpahinga ka muna, Doktora. At napakarami na yung binigay mo sa amin. Marami na ang libreng konsulta. Magre-report muna mag-update sa atin ang 748 Combat Group ng kanilang activities. Thank you po, Sir Ding. Bali, naging very busy po ang 740 Combat Group ngayong past week. Bali, we have conducted 5 medical and dental mission. Kasama po namin dito ang Keystone Christian Ministries sa pamumuno ni Reverend David Daggett. Sa kanila po nanggaling lahat ng gamot. Tapos ang 740 Combat Group naman is nagbigay ng mga nurses, tsaka mga barbero, at tsaka nag-a-assist sa mga doktor nila. Yung Monday po sa Barangay Pinagbayanan, Taysan, Batangas. Then nung Tuesday sa Barangay Sabang, Ibaan, Batangas. Nung Wednesday sa Barangay San Marcelino, Taysan, Batangas. Nung Thursday sa Barangay Kawangan sa Rosario, Batangas, at kahapon nga yung huli naming medical and dental mission sa Barangay Mahanadyong, Taysan, Batangas. Then tuloy-tuloy pa rin po yung aming pagbibigay ng serbisyo sa mga tao dito sa Batangas sa paghahatid sa kanila sa Jose Reyes. Nagdala ng pasyente po dun, sir. Then nagkaroon din po kami ng DRRO operations. Bali nagdala kami ng relief goods sa ABS-CBN. Bali tinulungan namin ng ABS-CBN Southern Tagalog going to ABS-CBN sa Kapamilya. Then meron din kaming DRRO sa Alabang. Tinulungan namin yung mga College of Law sa San Beda College sa kanilang 600 relief goods.
Ano ba yung... Then, dito sa amin sa 740 Combat Group, nagkandak po ang 740 Combat Group kasama ang LGU ng Batangas ng Incident Command System Training. Ito po yung training na kung saan pinaghahanda natin yung mga heads ng different stakeholders ng different LGU kung sakaling magkaroon ng disaster dito sa Batangas. At part nito is next week, merong magkakanap na isang capability demo sa Balete, Batangas, kung saan lahat ng senaryo is magaganap. Merong volcanic eruption, merong landslide, merong tidal wave. Doon gaganapin po sa Balete sa Biyernes po. Lahat po ng mga stakeholders na involved, police, mga sa provincial disaster, municipal disaster, lahat po sila is magpa-participate po doon. Then, sir, congratulates ko lang po pala yung aming commanding officer ng SPAO na si General Ruben Carandang, na bumagsak na po yung Estrella sa kanyang balikat. Sir, congratulations, sir. Then yung mga tumulong sa amin sa paggawa ng kalsada sa amin sa 740, ang Lipa City Engineers Office kay Mr. Orly Cuenca. Then yung lagi namin kasama si Dennis Espiritu at si Darlene Manalo. At syempre hindi ko kakalimutan yung anak ko na kasama ko ngayon dito, si Henry, si Alan Henry nandito. So, yun lang po, Sir Ding. Oh, saka siguro may di ba ibabalita mo na mayroong bagong commanding general tayo dito sa Fernando Air Base? May narinig po kami na bagong head dito sa Fernando Air Base, pero hindi ko pa po ang alam ko yung nag-take over na si General Dong Dimatatak, our very own. Idadagdag ko nga pala, Sir Ding, ang 740 po pala is tumatanggap ng mga donations para sa Typhoon Yolanda. Bali, we are tasked by the Solcom na mag-receive ng mga donation nyo. Kung meron po kayong mga donation na gustong ipadala sa Tacloban, nandito po yung 740 Combat Group para maghatid sa kanila sa Solcom. Then Solcom is merong mga Navy vessels o kaya airlift na sasakyan para dalhin ito sa Tacloban. Dito po sa 740 Combat Group, kung gusto niyo po ay bibigay ko po yung aming contact details, 0917-433-5405. Iyon po yung cellphone number namin para makapag-usap po tayo kung paano natin makukuha yung mga relief goods sa inyo. Mar, may update ka ba? Wala akong update eh. Wala akong okay. Ikaw na mag-update sa Rotary. Okay. So, ang atin po mga kasamahan naman sa Rotary Club of Lipa South ay abala nga ngayon doon sa badminton na hanggang gabi pa yan mamaya na fundraising para sa bagyong Yolanda. At na nakatakdang ngayong week na ito ay i-deliver sa Bohol naman, yung nauna pa. Huwag natin kakalimutan na sa Visayas ay masyadong napag-double whammy yung earthquake victim, earthquake incident, at saka ito pong pinakamalaking bagyo sa ating kasaysayan. Dito pa naman sa atin tumama. Kaya huwag naman kayong mag-aatubili. Huwag niyong pigilan ang inyong sarili na sa kahit papaanong paraan ay alalahanin ang ating mga kasamahan sa Visayas na tayo'y makapagpadala ng tulong. Yun naman ay hindi po kailangang nagmamadala. Hindi naman ngayon ay kailangan nila doon ng mga pagkain, tubig, damit. Subalit ang nawasak sa kanila ay ang kanilang mga buong mga kabayanan, infrastruktura, mga kuryente nila, mga building. So napakatagal na rehabilitasyon yan. Matagal na yung buong komunidad, mga siyudad at saka munisipyo ay yun ay kinakailangan makatayo sila doon. May mga nagpangako ng mga tulong na galing sa mga ibang bansa, siyempre ngayon ay unti-unti pa lamang dumadating. At huwag pa rin nating pipigilan yung ating pagtulong sapagkat yun ay makakaakit din doon sa ating mga ibang nasa sa ibang bansa na makita nila na tayo mismo ay hindi nagpapabaya sa ating mga kababayan at ito'y talagang nangangailangang pagtulong-tulungan nating lahat.
Sir, may pahabol lang po ako. Pasalamatan ko lang po, Sir Ding, yung mga nag-donate na po sa amin, si Honorable Divina Balba, board member 3rd District ng Batangas. Kanina po pinikap po namin yung mga relief goods sa kanilang bahay. Pati kay Mr. Joey Balba ng Barangay Luyos, Tanawan City, Batangas, at yung Batangas City Dental Chapters, bali sa pamumuno ni Dr. May Glenn Mendoza, sa 740 po binigay yung mga relief goods. Salamat po sa inyo. So kung mayroong relief goods ang ating mga kababayan, pagbukod-bukod din na nila. Kung halimbawa damit yan, ay isulat na agad sa kahon. Kung ito, pag sama-samahin na yung halimbawa panlalaki, ilagay kung anong size, at pagbukod-bukod din na kung pang babae, tapos t-shirt anong size, para alam na niya agad noong pagbibigyan, at lagyan ng label, lagyan ninyo halimbawa ikahon ninyo, at lagyan ninyo kung saan ang galing, at ito para sa mga Typhoon Yolanda victim, at inyong ipadala sa 748 Combat Group o kaya ay sa Air Education Training Command dito sa may simbahan sa Fernando Air Base. Hanapin si Technical Sergeant Villaruel. May number ba ikaw, Alan, o number Yung mo at saka number ko po, ni... yung sa akin po is 0917-433-5405. Si Mar, Siguro ang akin lang masasabi sa mga do-donate, number one kasi kailangan pagkain. Kasi mga panis na ng palay daw yung kanilang pinoproduce doon para makain. Ang pagkain kasi, ang damit kasi pag yung mga nakikita nila doon, nilalaban na lang at naisusot naman nila. Pero ang pagkain hindi natin dapat pabayaan siguro. Salamat, Mar. Siguro, Doktora, dumako na tayo sa mga bilin mo sa ating mga kababayan. Ano ba ang dapat na paalaala pa na hindi namin naitanong sa iyo tungkol sa espesyalista mo, at kailan kami dapat magsasangguni sa iyo? And then ituloy na natin sa iyong pamamaalam sa ating mga kababayan. Okay. In summary, sa ating mga kababayan, ang ating pong kidney ay napaka-importante, ang ating mga bato. So alagaan natin ito sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming tubig. Nakakatulong po yan. Kumain tayo ng mga prutas at ng mga gulay para maiwasan natin ang pagkain ng mga junk foods, ng mga soft drinks, ng mga canned goods and processed meat. Mas maganda ho yung mga sariwang gulay at prutas, at lagi po tayo dapat ay well hydrated. Sabi nga natin, pag umiidad tayo, hindi na tayo nakakaramdam masyado ng uhaw or sometimes we perceive thirst as hunger. Akala natin tayo gutom lagi, pero actually uhaw yun. Kasi yung pong nagbubulong sa ating utak na tayo uhaw, sa parteng hypothalamus na tinatawag, pag tayo umiidad po ay hindi na masyadong gumagana. So laging akala natin tayo gutom, pero sa totoo lang tayo ay uhaw. So importante yung pag-inom ng tubig, at least mga 10 glasses of water a day. Iwasan ang mga maaalat, mamantika, mataba, At ang konsultasyon po sa doktor dapat as early as when you reach the age of mga 30s, sir. Dapat nagpapacheck na ng ihi, ng dugo, urinalysis, CBC, and creatinine. And pagka meron sa inyong pamilya na nagkaroon na ng history ng sakit sa bato, pwedeng bato sa bato, meaning kidney stone, merong dialysis, may diabetes, may alta presyon. So dapat po kayo mismo sa sarili nyo, ay nasa lahi pala namin ito. So magpa-check up na rin po sa doktor, kasi pag nahuli po tayo at umabot tayo sa dialysis, ay ayaw naman po natin na nasa huli ang pagsisisi. Saan ka, doktora, maaring matagpuan sa mga hospital? Anong oras ka maaring makonsulta kung sila ay gustong magkonsulta sa iyo? Okay. Ako po ay nasa Mediatrix, Mary Mediatrix Medical Center. Pagka po Tuesday, Thursday, and Saturday ng umaga, 9 to 11. And then nasa Mediatrix pa rin po ako kapag Monday and Wednesday, alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. So, 5 times a week po akong nasa Mediatrix. Nagkiklinik din po ako sa Medix
Metro Lipa, San Antonio, and Villa Hospital. Pati rin po sa MD-Link. Anong oras ka po pwedeng makita doon? Okay. Sa medics po, nandun po ako ng Tuesday, Thursday, and Saturday ng 1:00 hanggang 3:00. Sa Metro Lipa naman po, kapag ka po Tuesday sa hapon, 3 to 5, and then pag Friday po, 8 to 10. Sa Villa naman po, every Monday lang po ako doon, 10 to 12. And then sa MD-Link, Thursday, Friday, and Saturday ng hapon. Opo. Universal pala si doktora. Para marami ho tayong maabot na mga pasyente. So maraming salamat doktora. Salamat at din po. Dr. Roy Gonzales, abala ka siguro ngayon sa paghahanda ng pangregalo natin sa pampapasko sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Sana'y patuloy na ang Lipa City Medical Society ay makapagpadala ng mga espesyalista dito sa atin. At salamat, doktora. Sana'y hindi ka madala. At kung may mga pangangailangan, lalo na kami ng mga 748 Combat Group at nasa sa emergency, ay pwede ka naming Walang mahanap. problema po. Mabuhay, APAP Batangas. Di,